Ito mula kay Philippines Trending News. Kakapasok lang, President Marcos nagdeklara na. Chinese bawal na sa Pilipinas, pinalayas na, West Philippine Sea na bawi na. O hindi ako may sabi niyan mga tol, binasa ko lang yung title. Okay, ito papanoorin natin at bibigyan natin yan ng reaction video. Alright mga tol, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Pinasag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananahimik hinggil yan sa mga aligasyon ng nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Sa isang panayam sa Australia. Hanggang ngayon ba naman yan, tinatopic pa rin yan ng mga anti-Marcos? Lang yan naman talaga. Ay, nako. Iginiit ni Pangulong Marcos na propaganda lamang ang bintang na nakakuha sila ng malaking halaga ng kayamanan mula sa gobyerno sa mga panahong namamayagpag pa ang kanyang ama. Maliwanag. Ba't gaano ba kayaman ng Pilipinas nun? Napakayaman ba Pilipinas nun para makanakawan, no? Niyang patunay na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanilang pamilya ay ang isang pagkakabasura nga ng korte sa mga kasong may kaugnayan dito. Inihayag naman ng punong ehekutibo na noong in-exile ang kanilang pamilya sa Hawaii ay wala silang dala ni kahit isang kusing at anong pang bagay kundi sarili lamang nila. Pumirma pa nga anya sila noon ng tinatawag na quit claims na nagsasabing anumang yaman o salapi na makukuha mula sa kanilang pamilya ay mapupunta sa mga nag-aakusa. Mariinding itinanggi ng Pangulo ang pahayag ni Presidential Commission on Good Governance na mayroong 5 bilyong dolyar na na-recover sa kanilang pamilya dahil walang napatunayan sa mga investigasyon at ng korte. Binigyan din ng Pangulo na iba na ang panahon ngayon, hindi na aniya namamayani ang pagkakakilala sa dating Marcos. Patunayan nito ay ang pagkakaluklok niya sa pwesto bilang siyang presidente ngayon ng ating bansa. Isipin nyo mga tol, no? Para lang mapabagsak mga tol yung namumuno ngayon, syempre para makontra, 'di ba? At hindi na mapigil yung mga plano nilang pansarili, lahat na lang, no? Pati yung pagkatagal-tagal. Ay nako, hanggang ngayon ba naman 'yan? Sa tuloy natin. Oras 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, inihayag ni Armed Forces of the Philippines Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos na nauubusan na ng barkong gagamitin ng Pilipinas para sa resupply mission ng tropa ng militar sa BRP Sierra Madre. Di gamitin nyo na yung Navy. Gamitin nyo na yung Navy nyo, di ba? Gamitin ng Pilipinas. Tapos pagdating doon, pag malapit na sa BRP Sierra Madre, mag-ano na lang, mag-rubber boat na lang, di ba? Para sa resupply mission ng tropa ng militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang dahil yan sa nagpapatuloy na pangharas ng China sa mga barko ng ating bansa sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pinakahuling insidente na nangyari sa naturang pinag-aagawang teritoryo kung saan muling hinarang, binangga at binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas, partikular na ang isa sa mga resupply ship na ginamit ng ating bansa sa UNISA May 4. Paliwanag naman ni Vice Admiral Carlos, sa ngayon kasi ay nananatiling limitado o kasalukuyan pang kinukumpuni ang iba pang mga resupply vessels ginagamit ng tropa ng dahil pa rin yan sa impact nitong pagtama ng mga pambubomba ng tubig ng China na sa nakalipas na mga misyon nito. Kung maalala, kamakailan lang na sa ikinasang rotation and reprovisioning mission ng Armed Forces of the Philippines sa may bahagi ng Ayungin Shoal ay nagresulta sa pagkabasag nga ng windshield ng UNISA May 4 ang dahil sa water cannon attack ng China Coast Guard na ikinasugat naman ng 4 na tauhan ng Philippine Navy na lulan nito. At kasama rin siya doon. Si Admiral Carlos mga tol, nakasakay din siya doon, nasugatan din siya. Gayunpaman ay nilinaw ng opisyal na wala itong nakikitang intensyon ng China na palubugin ang barko ng Pilipinas, kundi i-disable lamang aniya ang mga barko ng ating bansa. Matatandaan na una nang iniulat ng Armed Forces of the Philippines sa ginanap na pulong balitaan ng National Task Force for the West Philippine Sea na lulan mismo ng inataking UNISA May 4 si Vice Admiral Carlos nang nangyari ang naturang insidente.
Magugunita rin na dahil sa pinsalang idinulot ng pambobomba ng tubig ng China, sinasabing resupply vessel ng Pilipinas ay hindi na ito nakatuloy pa sa kanilang misyon at napilitan na lamang na bumalik muli sa mainland Palawan. Wala, matalino din mga tol yung China, no? Wala silang balak palubugin yung kasi ibang usapan na kapag pinalubog nila yon. Alam nila kung ano yung mangyayari kapag pinalubog nila yon. Kumbaga matitrigger yung yung MDT o yung Mutual Defense Treaty mga tol. So ang ginagawa lang nila is normal na ginagawa ng isang Coast Guard kapag pumapasok na hindi dapat no sa kanilang teritoryo. Well, mali rito kasi teritoryo natin 'yan. Pero dahil nga ang claim ng China ay nasasakop 'yan ng kanilang 9-dash line o 10-dash line nila mga tol, lumalabas tayo ngayon ng lumalabag, no? Ayon sa batas nila ha. Pero kung pag-uusapan natin international law mga kapatid at saka yung UNCLOS, sila rito ang maling-mali. Maling-mali talaga sila rito. Ang matindi dito, itong banat ng presidente. Okay? Nagpang-abot po siyempre sa international niya sinabi. Ibinalita na rin po ng marami sa mga balitaan international, guys. Itong sinabi ng presidente ng Pilipinas. Ito, kagaya na ito mga sangkay. Ayan. Baga, nilampaso daw po ni BBM. Binanatan daw po ni BBM ang China. While visiting nung bumisita sa Australia. Ngayon, panoorin po muna natin sa UNTV. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. Okay. Guys, baka napapansin nyo yung t-shirt natin. Ngayon, abangan nyo, i-release po natin ito sa Sangkay Dyan. Maglalabas po kasi tayo ng mga clothing. So, ito yung pinaka volume 1. Uy, ang ganda nito, oh. Filipino hero. Ferdinand E. Marcos. Uy, sa mga Marcos loyalists dyan, oh. Alam na. No? Ito muna, mga Sangkay, since dito po tayo nag-start, may ilalabas tayo na ito. At abangan nyo yan. Okay? Abangan nyo to, mga Sangkay. Okay, tuloy natin. No single force can counter them by themselves. Higit na pagtutulungan ng Pilipinas at Australia ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng Parliament sa chamber ng House of Representatives sa Canberra. Okay. Madaling sabi, si BBM bumisita doon sa inimbitahan doon sa Australia. Yung Parliament ng Australia kasi ang Australia ay parliamentary form of government. Tayo presidential. Ito yung sinasabi ko, ang presidential system, tayo magulong sistema ng gobyerno or political system. While ito sila mga sangkay sa Australia at marami pang mga bansa, maganda po yung system nila kasi parliamentary. Ngayon, si BBM, ang pagkakaalam ko, pang-apat po ata si Bongbong Marcos na bumisita doon. Isa sa nakabisita doon, si George Bush, kung di ako nagkakamali, at si President Xi, yung sa China. Okay? Tapos, mayroon pa, Amerikano, mga sanggay, pang-apat po or pangatlo itong si BBM na nakabisita or inimbitahan dito po sa Australian Parliament. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan ng pagtutulungan kasama ang mga kaalyadong bansa upang labanan ng banta sa rule of law at kapayapaan sa Indo-Pacific region. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Mahalaga para kay PBBM ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Sa gitna naman ng mga hamon na ito, muling inihayag ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na hindi susuko sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. We remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will Ito na, kapit mga sangkay. Ito yung sinabi ni Bongbong Marcos. not allow I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Kaso ang problema, yun na yung ginagawa nila. Ano tayo mga kapatid, suportado natin mga kapatid, no? So sinusuportahan natin ang administrasyon ngayon sa kanilang hakbang sa West Philippine Sea, no?
Yung sinasabi ni PBBM, mga kapatid, I will not allow any attempt, no? Balikan natin yung sinabi niya. Bongbong Marcos. will not allow I will not allow any attempt by any attempt. Attempt, 'di ba? Yung pagbabalak pa lang, hindi niya daw i-allow yung any attempt. any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Ayun. Hindi daw To take even 1 square inch of our sovereignty, sabi niya ganun, mga tol. Ang problema ng mga kapatid, napakarami na. No? Tignan niyo yung Scarborough, mga kapatid, hindi na natin mapasok. Hindi 1 square inch 'yun, ang laki nun. Scarborough, mga kapatid, di ba? Hindi na natin mapasok. Hinaharangan nila ng kanilang floating barrier, mga tol. Hindi na natin mapasok. No? Ulitin ko, no, suportado natin si PBBM, mga kapatid, sa kanyang ginagawa. Sana ganun din yung mga mambabatas, mga tol. Sila yung naglalabas ng budget eh. Sila yung naglalabas ng mga pangangailangan na kailangan ng ating sandatahan, gobyerno eh. Magdagdag man lang, no, para sa assets, no. Makabili tayo ng marami pang barko, magkaroon pa, makapagtayo na ng mga structure, mga tol, ng mga permanent structure. Kasi dito sa West Philippine Sea, pinakamarami Vietnam, sumunod China. Di ba? Sabi ganun, I will not allow any attempt, no? Pagbabalak pa lang. Tingnan nyo sa Ayungin Shoal, mga tol. Naghahatid pa lang tayo ng resupply mission, nabobomba na tayo ng water cannon. 4 ngayon na sugatan eh, 'di ba? Binabangga. Ganon din dito sa Scarborough, hindi makapasok yung mga mangingisda, mga tol. 'Di ba? Bakit? Kasi inaari na ng China, mga tol eh. Nasa control na nila eh. 'Di ba? Naalala ninyo yung mga mangingisda nangunguha ng seashells? Pinuntahan ng mga Chinese Coast Guard. Tapos pinabalik nila lahat ng seashells, mga tol. Tapos yung bukana ng Scarborough, 'di ba? Ng Baho de Masinloc, inarangan nila ng floating barrier. 'Di ba? Ang sarap lang pakinggan, mga tol. Ang sarap pakinggan, pero yung kailangan natin ng matibay na action eh. 'Di ba? 'Yun ang kailangan natin. po siya papayag ang kahit na sinong mga banyaga na kukunin ang kahit na anong teritoryo ng ating bansa. Attempt Alam nga niyo, lang. mga sangkay, ganito lang yan. Okay? Tayo naman ngayon, wala na po tayong kinakampihang mga politiko. Wala na po tayong sinasambang mga politiko. Yan. Okay? Ganyan din tayo, mga tol. Ganyan din tayo. Wala tayong kinakampihan, Duterte, Marcos, o kahit na sino man, mga tol. Kasi come and go lang yan. Come and go lang yan. Pwede yung maupo, sablay yung maupo. Okay? Diba? Nakikita natin, mga tol. Okay. Ang punto dito, tayong lahat ay Pilipino. Iisang dugo, iisang lahi. Ano man ang pagkakaiba natin pagdating po sa political color, prinsipyo when it comes to politics, pagdating dapat sa soberanya ng Pilipinas, tayo po ay iisa. Tama po ba ako, mga sangkay? Tama. Okay, sana walang pagtatalo dito. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Tama yung sinabi ni Sangkay Janjan, mga tol. Pagdating dapat sa soberanya ng Pilipinas, kahit na ano pang kulay ang sinusuportahan mo, 'di ba? Huwag na kayong gumawa ng kahit na ano pang pagmamatuwid diyan, 'di ba? Yung nakakalungkot, mga tol, kasi may mga napapanood tayo, mga ayaw man nila sabihing pro-China sila, pero lumalabas ganun talaga eh. Ganun talaga eh, mga tol. May mga senador diyan ang iingay kapag usapang ibang issue. Mga tol, may narinig akong isang senador, sabing ganun, bayani daw si Kibuloy. Hero daw. Tapos pagdating sa usapang West Philippine Sea, walang imik, tahimik, mga tol. Ay nako. Kaya na bahala humusga, mga kapatid, kung sino ang dapat manatili diyan. Well, anyway, putulin muna natin to rito. Kung gusto nyo panoorin, mga kapatid, nakalagay naman ang link sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.